Ayan, dahil tapos na tayo sa ating talakayan, gusto kong malaman kung marami bang natutunan ang klase. Marami po bang natutunan? Ayan, mukhang madami namang natutunan. Ngayon, may ibibigay si teacher na link. Wait lamang. Maaari niyo na itong buksan. Ayan. Na-access na po ba ang link? Paki-raise hand na lang po ang kamay kung na-access na ang link. Teacher, wala po sa akin. Wala. Teacher, nasan po yung link? Ay, wait. Teacher, hindi ko po makita. Eto, send ulit ni teacher. Ayan, nakikita na po ba? Opo. Oo, teacher. Ayan, maraming salamat. Maaari niyo nang i-access ang link. Ayan. So, habang ina-access niyo ang link, tayo si teacher ay bibigay na ang instruction para sa gawain na ito. Tayo ay magsusuri ng sitwasyon na kung saan babasahin at susuriin ninyo ang dalawang sitwasyon patungkol sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. At sasagutan ninyo ang bawat tanong na to at mamaya, pagkatapos ninyong i-submit ang inyong mga kasagutan, ay magtatawag si teacher ng ilan sa mga inyong kaklase para magbahagi ng kanilang sagot. Meron kayong 3 minuto para sa pagsasagot. Para pala sa pamantayan ng pagsasagot sa ating pagsusuri ng sitwasyon, meron tayo ditong pag-unawa sa sitwasyon na 20% na kung saan dapat bago natin sagutan ay lubos natin nauunawaan ang sitwasyon na ibinigay. Pangalawa ay ang paglalapat ng tamang kilos. Dapat nakakapili tayo ng angkop at makabuluhang kilos na babagay sa sitwasyon na ibinigay para mapangalagaan ang ating sariling buhay. At ang pangatlo ay ang pagpapaliwanag ng sagot. Dapat ang mga sagot na inyong ilalagay dyan ay malinaw, detalyado at may kaugnayan sa sitwasyon. Kung may katanungan, maaaring mag-raise hand at tanungin si teacher. Okay po ba yon? Ayan, mukhang focus na ang lahat sa pagsasagot. Maaaring magtaas ng kamay kung tapos na. Sino ang tapos na magsagot sa unang sitwasyon? Meron na ba? Ayan, si Carmela. Carmela, maaari mo bang basahin ang sitwasyon at sagutan na rin ito? Teacher na next, ay ayun pala, sorry po. Ito. Si Lev ay tamad maligo, mahilig kumain ng chichirya at laging nagpupuyat sa panonood ng telebisyon. Gayunpaman,
Minsan ay iniisip niyang maging mas aktibo. Kung ikaw si Leb, ano mga simpleng pagbabago sa kilos ang maaari mong gawin upang mapangalagaan ang iyong sariling buhay? So, teacher, nilagay ko po dun ano po, babawas-bawasan ko na po yung pagkain ng chichirya. Tas susubukan ko pong ano, mas piliin pong kumain ng mga gulay saka prutas. Tapos sabi ko rin po mag-a-alarm na po ako kung kailan ako matutulog para po masanay ako matulog ng maaga. Yun po. Ayan, mahusay ang naging sagot ni Carmela, 'no? Makikita natin na yung mga ibang nabanggit natin na kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay ay na-apply niya dito sa sitwasyon na ito. Next naman, sino ang maaaring magsagot ng pangalawang tanong ng pangalawang sitwasyon? Napansin ni Carmela na ang kaibigan niyang si Ina ay palaging pagod, hindi kumakain sa tamang oras, at napapabayaan ang kanyang sarili kaya nais niyang tulungan ang kaibigan. Sa iyong palagay, paano makatutulong si Carla upang muling mapangalagaan ni Nina ang kanyang sariling buhay? Maaari bang may sumagot nito? Sino po ang gustong sumagot? Parang, ayan, si Bench. Bench? Ako po teacher, sasabihin ko po si Nina po na kaibigan ko po. Ano sasabihin mo kay Nina? Sa kung ano to po, sasabihin ko po kay Nina ko na masama po yung ginagawa niya kasi hindi po ito makakaganda sa kanyang katawan at sa kanyang kalusugan. Tapos, hihikayatin ko po siya na kumain ng tamang ng masustansyang pagkain, matulog ng maaga, at higit sa lahat ay inom po ng maraming tubig. Ayan, magaling ang naging kasagutan ni Bench, ano? Halos lahat ng mga kilos na nabanggit kanina ay na-apply niya sa sitwasyon na ito.